Handa na natin ang ating pong mga sarili para sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah, mga kapatid, nawa po ay hindi kayo magsawa sa patuloy na pagkikinig at pag-aaral ng salita ng ating Panginoon sapagkat ito po ay kailangan natin sa ating patuloy na paglilingkod. Hallelujah, especially sa ating pong pinag-aaralan ngayon na tungkol sa history of the church upang makita natin ang mga bagay na ginawa ng unang iglesia kung bakit sila ay nagtagumpay at kung ano ang hindi dapat natin gawin upang hindi rin po tayo mapahamak. Mga kapatid, nais ko pong dalhin sa inyo ang topic about the power of faith and perseverance. Napakahalaga kasi ang pananampalataya sa ating buhay. Sapagkat ito po ang patuloy na nagbibigay sa atin ng lakas upang tayo po ay makapagpatuloy sa kabila ng maraming mga hadlang sa buhay. At ang pagtsatsaga, napakahalaga din po mga kapatid. Kung tayo ay nagtsatsaga, minsan mga kapatid kahit maulan, pumapasok tayo sa trabaho, kahit mayroon tayong karamdaman, pinipilit po natin sapagkat alam natin na tayo po ay mayroong makukuha sa ating trabaho. Nawa mga kapatid, huwag po natin kalilimutan yung ating po dapat na pagtsatsaga at pananatili sa paglilingkod sa Diyos sapagkat hindi lamang material ang ating makukuha, kundi lalo tigit pagpapala espiritual. Hallelujah. Glory to the living God. Mga kapatid, bago ko po dalhin sa inyo ang pag-aaral tungkol sa Acts chapter 14, gusto ko lamang sa muli i-review natin lahat, hallelujah, ang nangyari sa Acts chapter 13 na kung saan pinadala po sila Apostol Pablo at Barnabas upang sila po ay mangaral sa mga hentil. Mula po sa Antioch, sila Pablo po ay umalis. And that was the first missionary journey of Paul. At ito po ay umabot ng 3 years from 46 AD to 48 AD. Hallelujah. Tandaan po natin na ang nagsugo kila Pablo at Bernabe ay ang Espiritu ng Panginoon. Sila po ay pumunta sa Cilicia at buhat doon ay sumakay sila sa isang barkong papunta ng Cyprus. At nang dumating sila sa Salamina, itong Salamis, mga kapatid, makikita po natin yan, diyan, sila po ay nagpahayag ng salita ng Diyos sa sinagoga ng mga Hudyo roon. Kaya kung mapapansin po natin, gusto ko lamang bigyan ng diin mga kapatid na talagang sa ating paglilingkod sa Diyos, hindi tayo dapat tumigil sa pag-share ng salita ng ating mahal na Panginoon saan man tayo mapunta, saan man tayo dalhin ng ating Panginoon. Nilibot nila ang buong pulo nitong hanggang Paphos. In English, Paphos, mga kapatid. At doon nagkaroon sila, mga kapatid, ng battle, spiritual battle. Meron doon na salamangkerong Hudyo na tinatawag na huwad na propeta na ang pangalan ay Bar Jesus. Okay. Bar Jesus, mga kapatid. Ito pong pangalan na ito ay wikang Griego. Pero ang pangalan niya talaga si Elimas. Ito po mga kapatid ay isang kaibigan ng gobernador, Sergio, sabi ng Bible, na isang lalaking matalino. Nung pinatawag ng gobernador sina Bernabe at Saulo, sapagkat naririnig nila na mahusay magpaliwanag po itong sila Pablo, ay inibitahan nila para mangaral. Hallelujah, upang makinig itong gobernador na ito. Subalit alam po ba ninyo ang ginawa ng huwad na propetang ito na si Bar Jesus o si Elimas? Hallelujah, hinadlangan niya po ang pangangaral nila Apostol Pablo. Kaya mga minamahal, nirebuke sila o nirebuke siya nila Apostol Pablo. Sabi ni Pablo, ikaw na anak ng Diablo. Grabe mga kapatid yung statement ni Paul. Grabe yung spirit ng Panginoon sapagkat sabi ng Bible,
habang puspos ng Espiritu Santo, hallelujah, ay tinitigan ni Pablo si Elimas at sinabi, ikaw na anak ng dyablo, kaaway ka ng lahat ng mabuti, puno ka ng pandaraya at kasamaan. Hindi ka ba titigil sa pagbabaluktot sa katuwiran ng Diyos? Sabi ni Pablo, ngayon din, paparusahan ka niya, mabubulag ka at pansamantalang hindi ka makakakita. Mga minamahal na bulag na po itong si Elimas. At mga kapatid, nakita, nasaksihan ng marami kung ano ang ginawa ng Diyos. At sabi sa salita ng Panginoon sumampalataya ang gobernador nang makita ang ginawa ng Diyos at humanga sa katuruan na daladala ni Apostol Pablo. At mula dito sa Paphos, mga kapatid, naglayag sina Pablo hanggang sa Perga, Pamphylia, at mga kapatid doon humiwalay na sila Juan at bumalik na ng Jerusalem. Pero mga kapatid, si Apostol Pablo tuloy-tuloy pa rin. Papunta siya ng Perga hanggang sa Antioquia sa Pisidia. Dalawa kasi ang Antioquia, mga kapatid. Antioch in Syria and Antioch and Pisidia. Dalawa po yan. Baka malito po kayo. At nangaral pa rin, mga kapatid, dito sa Antioch sa Pisidia, si Apostol Pablo sa mga Israelita na nandoon, mga kapatid. Ipinaliwanag ni Apostol Pablo ang tungkol sa kasaysayan ng Israelita, ang kanilang paglalakad ng 40 years sa wilderness, ang pag-iingat ng Panginoon sa kanila, ang pagbibigay ng Diyos sa kanila ng lupang Kanaan, nang maging hari si Saul, hallelujah, at pinalitan ito ni David, hallelujah, at pinaliwanag nila na kinalugdan ng Diyos si David, hallelujah, pinaliwanag din nila na si David ay mula, mga kapatid, ay mula sa lipi ni David, lumabas ang tagapagligtas na si Jesucristo, sapagkat ang punto dito, mga minamahal, ni Apostol Pablo ay maipaliwanag na ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi lang basta-basta, mga kapatid, lumabas siya na parang walang plano ang ating Diyos, kundi mayroon po talagang perpektong plano ang Panginoon upang lumabas ang isang tagapagligtas mula sa lipi ni David. At sabi ng Bible, mga kapatid, ang nakakalungkot lamang, sabi ni Apostol Pablo, hindi nakilala ng mga taga-Jerusalem itong Jesus na ito na tagapagligtas. Kaya nga, kahit mga kapatid, sa kamatayan, ang mga Hudyo din ay kasama sa naghatol, hallelujah, upang masentensyahan itong ating Panginoong Jesucristo. Subalit, mga kapatid, yun ang plano ng Diyos, na ang Panginoong Jesucristong ito na nagkatawang tao ay magsakripisyo sa krus ng Kalbaryo sa kaligtasan ng lahat ng mga makasalanan. Kaya yung pangangaral ni Pablo, mga minamahal, ay nakasentro kay Jesus. Kaya mga kapatid, ang iglesia dapat Christ-centered po talaga. Sapagkat ang iglesia na hindi ang Diyos si Kristo, si Jesus, mga minamahal, hindi po yan totoo. Sapagkat si Jesucristo po ang pundasyon ng church. Purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya sa mga Gawa, Kapitulo 13:28, ganito po ang pagkakasabi. Dapat ninyong malaman, mga kapatid, na sa pamamagitan ni Jesus ay ipinangangaral sa inyo ang kapatawaran ng kasalanan. At ang lahat ng sumampalataya sa Kanya ay pinalalaya na sa lahat ng pagkakasala na mula sa mga ito ay hindi kayo kayang palayain ng kautusan ni Moises. Talagang binigyan din ni Apostol Pablo na ang batas ni Moises ay hindi magpapatawad ng inyong mga kasalanan, hindi kayo kayang baguhin ng kautusan ni Moises. Subalit ang magkamatay ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang biyayang ito ang siyang magbibigay sa atin ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Mga kapatid, sunod-sunod ang pangangaral ni Apostol Pablo ng salita ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, lumaganap sa lupain, hallelujah, ang salita ng ating Panginoon. At mayroong mga naniwala at mayroong mga hindi. Hallelujah. Ganun naman po talaga. Mayroong tinatawag ang Panginoon, marahil ang iba hindi pa napapanahon at ang iba naman talagang matigas ang puso. Pero mga kapatid, kahit ganoon, sabi ng Bible, sila ay pumunta pa rin ng Iconio or Iconium. Doon pa rin sila, mga kapatid, nag-evangelize.
sa Iconium. Sabi po ng Bible, mga kapatid, in Iconium, they entered the synagogue of the Jews together and spoke in such a way that a large number of people believed. Talaga mga kapatid, tonight, gusto ko lamang bigyan ng diin na talagang kung bakit talaga nagpo-flourish, kung bakit nag-prosper ang early church noon sapagkat mahusay sila mga kapatid masipag sa pag-ibanghelyo ng gospel ng Panginoong Jesucristo. Ang ating pong church ay patuloy nating ipag-pray na sana wag po tayong mawalan ng pag-asa sa ating pong patuloy na paglilingkod na kahit may mga problemang dumarating, patuloy tayong mangaral ng salita ng ating Panginoon sapagkat ito po ang nakikita kong magandang aral buhat po sa aklat ng mga gawa, ang kanilang patuloy na pangangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Sabi ng Bible, mga Hudyo at mga Griego, mga Hudyo at mga Hentil ay naniwala sa Ebanghelyo ng kaligtasan na ipinagay ni Apostol Pablo. Kaya salamat po sa Lord sa mga taong patuloy na ginagamit sa iglesia upang patuloy na mangaral ng salita ng ating Panginoon. Pero sabi ng Bible, may mga ilang Hudyong ayaw sumampalataya at ang masama dyan, sinulsulan pa nila ang mga Hintil. Sabi ng Bible sa verse number 2, 14 verse 2, sinulsulan pa nila ang mga Hintil at nilason pa ang isip ng mga ito laban sa mga apostol, laban sa mga kapatiran. Kaya talagang sa paglilingkod sa Panginoon, hindi lahat mga kapatid naniniwala. Pero kung doon tayo titingin, mga minamahal, hindi tayo magpapatuloy. Mawawalan tayo ng pag-asa. Pero kung nakatingin po tayo mga kapatid, doon sa mga taong naniniwala at sumasampalataya, mga kapatid, mabibigyan po tayo nito ng kalakasan. Sapagkat hindi naman talaga tayo ang nagko-convert. Ginagamit lang tayo ng ating Panginoon. Ang nagbabago talaga ng buhay ng tao ay si Jesus, ang Diyos, ang nagbabago ng buhay ng tao. Magpagamit lamang po tayo sa Panginoon. Patuloy tayo mag-share ng salita ng Diyos, mga kapatid. Katulad nila Apostol Pablo, hallelujah, na kahit mga minamahal, sila po ay binalak, nasaktan, at pinagbabato, mga kapatid. Sila Apostol Pablo ay tumakas, ang sabi ng Bible, sila'y pumunta ng Listra, ng Derbe, mga kapatid, sa lungsod ng Licania, mga minamahal. Doon sila nangaral ng salita ng Panginoon, kung saan sila dalhin, mga kapatid, nangaral sila ng salita ng ating Diyos na buhay, sapagkat ang kanilang dinadala ay isang magandang balita, mga kapatid. Kaya yung kanyang sakripisyo, ng kanilang pagmamalasakit sa kaluluwa, yun ay may tatawag na perseverance, mga minamahal. Yun yung pagtsatsaga talaga. Talagang mahirap sa mga mananampalataya na kaunti lamang problema, mga minamahal, ay umaayaw na. Huwag na huwag mangyari, mga kapatid. Hindi yan ang gusto ng Diyos. Hallelujah! Hindi pa nga tayo ginagamit ng ating Panginoon para magpahayag ng salita ng Diyos. Mahina na agad ang ating loob. Mga minamahal, this is for all of us. This is an encouragement to all of us, mga kapatid, na talagang kinakailangan na maranasan talaga natin na maipahayag ang ebanghelyo ng kaligtasan ng ating Panginoon. Kahit hindi na tayo lumabas, mga kapatid, hallelujah, ng ibang bansa o ng ibang lugar sa Pilipinas, kahit na lamang sa ating pamilya. Nawa, maibahagi natin ang salita ng ating Panginoon. Sapagkat iyan ay maituturing na Jerusalem, ang ating pamilya. Hindi lamang yan, mga minamahal, sa kanilang pagpapatuloy, in the book of Acts 14:8-10, nagpakita ng miracle, mga kapatid, ang Diyos sa pamamagitan ng lingkod ng Panginoon. Sipin nyo yan, mga minamahal, habang tayo ay ginagamit ng ating Panginoon, mas lalo nating namamalas, mga kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos. Yun po ang maganda sa paglilingkod sa ating Panginoon. Yung nakikita natin na may Diyos talaga na buhay, na nagpapagaling, na nagbibigay pag-asa sa nawawala ng pag-asa, na nagbabago ng buhay ng tao. Sapagkat, mga kapatid, yan ang bunga ng ating paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Sabi ng Bible, verse 8, in Lystra, a man was sitting whose feet were incapacitated, lumpo, lame.
He had been disabled from his mother's womb. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, lumpo na daw siya and had never walked, ang sabi ng Bible. Subalit nang mangaral sila Apostol Pablo sa Listra, ito po ay nakaupong nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Kaya mga kapatid, kung gusto talaga nating makaranas ng kagalingan, dapat talaga nakikinig tayo ng salita ng Diyos. At hindi lamang nakikinig, kundi sumasampalataya tayo. Sapagkat ang sekreto ay hindi lamang doon sa nangangaral, kundi doon sa pananampalataya ng taong may sakit doon sa salita ng Diyos. Nang makita ni Pablo na ang lumpo, ay may pananampalatayang siya'y mapapagaling. Look at this statement, mga kapatid. Nang makita ni Pablo na ang lumpo ay merong pananampalataya na siya'y mapapagaling, may manifestation po kasi, mga minamahal, ang taong gusto talagang gumaling at mayroong paniniwala sa Diyos. Di po ba? Kaya tinitigan ni Pablo ang lumpo na ito at malakas na sinabi, tumayo ka ng tuwid. Aba, lumukso ang lalaki at nagsimulang lumakad. Palapakan natin ang Panginoon. Walang kaibahan po ito, mga kapatid, doon sa ginawa ni Pedro sa Acts chapter 3. Di ba? Talagang ang Diyos ay hindi nagbabago. Naalala po ninyo yung lumpo rin sa Beautiful Gate na sinabi ni Paul, silver and gold I have none, but such as I have, I give unto you. In the name of Jesus Christ, rise up and walk. Hallelujah! Yung ginawa ng Panginoon doon sa Acts chapter 3 ay sa muli ginawa ng Diyos sa Acts chapter 14. Through Paul, this layman was healed in the name of Jesus Christ. Oh Lord Jesus. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Pero ang masama lamang po talaga kasi, pag nakakakita ang mga tao ng ganitong himala, dahil sa kanya ng kanilang pananampalataya, hindi ang Diyos ang sinasamba, kundi ang tao. Kaya sa mga tao na po, mga kapatid, o sa isa ng ginagamit ng Diyos ang responsibilidad, kung tatanggapin niya o hindi. Now, mga kapatid, hinangaan ko sila Pablo at sila Bernabe, mga minamahal, sapagkat nirefuse nila na sila ay sambahin, mga kapatid. So the refusal of the apostles to be worshipped. Nang makita ng mga taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila, mga kapatid. Please listen. Na-imagine po ninyo, nung makita nila yung ginawa nila Pablo pagpapagaling sa isang lumpo, ang sabi ng mga tao, nanaog sa atin ang mga Diyos sa anyong tao. Hallelujah. Bumaba daw ang Diyos sa anyong tao. At tinawag nilang Zeus si Bernabe. At si Pablo po ay tinawag na Hermes. Tingnan po ninyo yan. Sapagkat yan po ay mga Diyos-Diyosan ng Roma. Hallelujah. At alam po ninyo, nasa bungad ng lungsod ang templo ni Zeus. Kaya yung pare ni Zeus ay nagdala ng toro at mga kwintas na bulaklak sa may pintuan ng lungsod. Nais ng pare, mga kapatid, at ng mga tao na maghandog sa mga apostol. Grabe, mga minamahal. Parang gusto nilang sambahin sila Apostol Pablo sapagkat naniniwala sila na parang ang Diyos nila ay bumaba sa katauhan nila Apostol Pablo. Tingnan nyo yan. Ganon ang mga tao, mga kapatid, pero hindi yun ang kalooban ng Diyos. Tingnan po natin, mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia. Kaya sa lahat pong nanonood na lumuluhod pa rin sa mga Diyos-Diyosan, nananalangin pa rin sa mga ribulto, nananampalataya pa rin sa mga taong namatay na. Hallelujah! Mga kapatid, hindi kalooban yan ng Diyos
Sapagkat ang Biblia nagsasabi, Diyos lamang ang dapat sambahin. Diyos lamang ang dapat sampalatayanan. In Acts chapter 14 to 15, sabi po dyan, but when the apostles Barnabas and Paul heard what was happening, they tore their clothing in dismay and ran out among the people shouting, Hallelujah! Pinunit nila Apostol Pablo, nila Barnabas, mga minamahal yung kanilang damit nang makita nila na ang mga tao ay sinasamba na sila. Mga kapatid, ito ang mga tunay na lingkod ng Diyos. Ito talaga ang mga alipin ng Panginoon. Ito po dapat ang workers ng Christ-Centered Faith Ministry Philippines. Ito ang mga pastors, dapat ang tunay na church. Sapagkat may mga pastor, mga minamahal na nagsasabi ng siya na ang may-ari ng mundo. Siya na, mga kapatid, ang pipirma sa kaligtasan natin. Mga kapatid, hindi po yan ang kalooban ng ating Panginoon. Sapagkat mismo, buhay pa si Apostol Pablo. Mga kapatid, hindi niya na tinanggap ang mga offering sa kanya ng mga tao. Sapagkat siya'y tao lamang. Tingnan po ninyo mga minamahal ang sinasabi ng Biblia. Sabi nila Pablo, Friends, why are you doing this? Bakit nyo ginagawa ito? We are merely human beings. Just like you. Sabi ni Paul, we have come to bring you the good news that you should turn from these worthless things. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung kanilang pagsamba, mga kapatid, kila Pablo, hallelujah, worthless, walang halaga, and turn to the living God. Gusto ni Apostol Pablo na kung nais nila mag-alay, magsakripisyo, sumamba, sa Diyos nila dapat ibigay, hindi sa tao. Because according to Him who made the heaven and the earth, the sea, and everything in them, sapagkat ang Diyos ang may likha ng lahat ng bagay. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya napakaganda po mga kapatid na patuloy na pag-aralan ang salita ng Diyos, sapagkat maaari meron tayong ginagawa na hindi pala kalooban ng Panginoon. At ang salita ng Panginoon ang siyang nagbibigay po sa atin ng liwanag upang itubid natin ang mga landas na mali at dumaan tayo sa landas na matuwid. Glory to the living God. So makikita natin yung perseverance through persecution kila Paul. Hallelujah. Kahit nga ganoon ang mga nangyayari mga kapatid, nakita ko na mayroon pa rin mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Kahit mayroong mga himala, hinahayaan pa rin ng Panginoon na makaranas sila ng kahirapan sa paglilingkod sa Diyos. Sabi ko nga, hindi ba pwedeng yung mga tao na parang kontrabida sa Ebanghelyo ng Panginoon ay parang pagpapakulong na ipakulong na ng ating Panginoon. Hallelujah. Pwedeng lumpuin na ng ating Panginoon para hindi na makahadlang mga kapatid. Pero hindi ganun ang nangyari mga minamahal. Sapagkat, alam po ninyo sa mga pagsubok, mas lalong nakikita ng Diyos kung totoo ang ating pananampalataya. Hallelujah. Kaya alam po ninyo mga kapatid, Apostle Paul suffered stoning, but the Bible said he miraculously recovered. May mga Hudyong dumating noon mula sa Antioquia at Iconio. At yun ang sinabi ko, sinulsula nila ang mga taga-Listra labang kay Pablo. Kaya, siyempre, alam po ninyo, marahil sinasabi nilang hindi totoo yan, ang pinapangaral yan. Maaring yan ay maling aral against sa ating katuruan. Kaya ang sabi ng Bible, pinagbabato sila Pablo. Pinagbabato. Pagkatapos, kinalagkad sila Pablo sa labas ng bayan. At nung kinaladkad si Pablo sa labas ng bayan, mga kapatid, inakalang siya'y patay na. Subalit salamat na lamang at dumating ang mga alagad at pinalibutan si Pablo. Purihin ng Diyos, tumayo si Pablo at ang sabi ng Bible, pumasok ulit sa lungsod at kinabukasan pumunta sila ni Bernabe sa Derbe. Hallelujah. Tuloy-tuloy pa rin po talaga. Perseverance po talaga. Hindi talaga sila tumitigil.
Kahit halos mamatay na si Pablo po talaga. Grabe mga kapatid. Dahil lamang sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sabi ko nga mga minamahal, ang mga Kristiyano ngayon, sisimba na lang. Ang dami pang mga problema sa buhay. Mga kapatid, gusto ko lamang magpaalala na mga tao pong ito sobra ang hihirap para lamang maipadala, maipaabot ang ebanghelyo ng kaligtasan ng tao para mabago ang tao. Grabe. Pero sabihin na nila Apostol Pablo, bahala na kayo sa buhay ninyo. Pero grabe po ang faith and perseverance ng mga lingkod ng Diyos. Nakakahanga. Nakakahanga. At sa aming mga pastor at mga manggagawa, nagiging namin po ito mga minamahal na inspirasyon sa patuloy na paglilingkod sa Diyos. And not only that, mga kapatid, matapos ang mga bagay na kahirapan niya rin sa paglilingkod sa Panginoon, yung mga apostol ay nakapag-encourage pa ng other disciples to continue in the faith. Hallelujah, matapos na siya ipagpapatuhin, halos mamatay na, pumunta siya mga kapatid, hallelujah, sa muli, sa isang lugar, mga minamahal, at doon, in-encourage niya ulit ang mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. Acts 14:21. After preaching the good news in Derbe and making many disciples, Paul and Barnabas returned to Lystra, Iconium, and Antioch of Pisidia, where they strengthened the believers. They encouraged them to continue in the faith. Look at this verse. They encouraged them to continue in the faith. Grabe mga minamahal, ano? Kahit pagod mga minamahal, nung sila po ay pumunta sa muli sa lugar ng Derbe, Lystra, Iconium, Antioch, bit-bit pa rin nila mga kapatid ang encouragement. Mga minamahal, kumusta po tayo? Ano po ang ating pong nararamdaman? Tayo po ba yung nag-i-encourage o tayo naghahanap ng encouragement? Mga kapatid, nawa, magi po tayong instrumento ng ating Panginoon to encourage other people in faith. Nasabi diyan ng Bible, reminding them that we must suffer many hardships to enter the kingdom of God. Pinaalalahanan talaga sila ni Paul. Reminding them that we must suffer. That we must suffer. Many, not just 1, 2, or 3, but many hardships to enter the kingdom of God. My dear brothers and sisters in Christ, hallelujah! Yung mga hardships po natin sa paglilingkod sa Diyos ay parte pala ng paglilingkod natin para makapasok tayo sa kaharian ng ating Panginoon. Don't be discouraged. Don't give up. Hallelujah. Let us continue serving the Lord like Paul and Barnabas, like the apostles of Christ in the early church. Now, mga kapatid, patuloy po tayong magpalakas sa mga taong nanghihina. Kaya yung makikita po natin yung strengthening the church ay isa sa mga bagay na nakita kong ginawa nila Apostol Pablo. Hindi lamang po mga minamahal, concerned sila sa mga taong wala pang pananampalataya, hallelujah, sa mga taong may mga sakit at karamdaman, kundi yung mga mananampalataya rin nakakaranas ng kahirapan espiritual. Sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay, patuloy pa rin na nag-encourage sila Apostol Pablo at nagiging instrumento para palakasin ang mga kapatiran doon sa Lystra, sa Iconium, sa Antioch. Ito po yung mga lugar na kanilang pinuntahan at may mga nanampalatayang mga kapatiran. Kaya mga minamahal, patuloy po tayo magpanalanginan sa bawat isa. Mayroong social media po mga minamahal na po pwedeng gamitin natin
to encourage our brethren. Hindi lamang dito sa Manila, kundi maging doon sa Mindoro, sa Sorsogon, sa Bicol, sa Batangas, sa mga kapatid na nasa abroad. Now, mga kapatid, huwag tayong tumigil din sapagkat bahagi po pala ito ng gawain ng church. Glory to the living God. Amen. Amen. In Acts 14 verse 23, the Bible said, Paul and Barnabas also appointed elders in every church. Tingnan niyo po mga kapatid, talagang mahalaga ang pag-appoint ng leaders sa church. Sapagkat aalis sila Pablo, sino ang maiiwan? With prayer and fasting, they turned the elders over to the care of the Lord, in whom they had put their trust. Katulad po natin, may mga pinapanalangin po tayo, mga minamahal na mga leaders, doon sa mga sinisimulan po nating mga churches, nawa patuloy po natin silang ipanalangin upang patuloy po silang bigyan ng kalakasan ng ating Panginoon sa paglilingkod. And verse 24, sabi ng Bible, then they traveled back through Pisidia to Pamphylia. They preached the word in Perga. They went down to Attalia. Hallelujah. Tingnan po ninyo talaga, grabe ang kasipagan mga kapatid. Grabe ang kasipagan ng mga kapatid na ito na sila Apostol Pablo. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia ng Syria. Pabalik na sila mga kapatid ng Jerusalem. Dito sila pinagkatiwala sa pagkalinga ng Diyos para sa gawaing kanilang natapos na. Sa loob ng 3 taon, mga kapatid, na paglalakbay nila Apostol Pablo, that was his first missionary journey, marami pong mga kaluluwa ang naligtas at ipinakita ng Lord sa kanila na siya, ang Diyos, ay hindi po nagbabago. Purihin ang Panginoon. At pagdating sa Antioquia, tinipon nila ang mga kaanib sa iglesia. At ang sabi po ng Bible, isinalaysay nila Pablo ang ginawa ng Diyos sa kanilang pangangaral ng salita. Grabe mga minamahal, nung bumalik na sila, sabi ko nga, di po ba nagsimula sa Antioch of Syria, mga kapatid, umiikot sila Pablo, mga minamahal, di ba nag-share ng word of God, pagbalik nila, masaya na ikinukwento ang kabutihan ng Diyos na ginawa sa kanilang paglilingkod, mga kapatid, na kahit mga minamahal, naranasan nila Pablo na halos mamatay na dahil sa pagbabato sa kanila, dahil sa Ebanghelyo. Pero ang sabi ng Bible, masaya pa rin sila, mga kapatid, na nagsasalaysay ng lahat ng ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay. Kaya mga kapatid, sa paglilingkod sa Diyos, wag lagi po natin tingnan ang mga kahirapang nararanasan po natin. Sapagkat kung titingnan din po natin ang kabutihan ng Diyos, mas marami po. Dahil sa pagising pa lamang po natin sa umaga na tayo po ay nakakabangon at nakakakita, iya po ay malaki ng biyaya ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Mga minamahal, pagpalain po tayo ng Diyos. Hallelujah. And in my conclusion, Acts 14 depicts the perseverance and faith of Paul and Barnabas as they spread the gospel despite facing opposition and persecution. Talaga mga kapatid, nandoon ang kanila pong pagtsatsaga, yung kanilang unwavering faith, nandoon talaga. Kaya yun ang gusto ng Panginoon na ituro sa ating pong lahat. Dahil tinawag din tayo ni Kristo. Christians today should continue their testimony and trust in God's guidance and salvation in the midst of trials and challenges. Kahit may mga problema tayo mga kapatid, minsan sa church, minsan sa family, minsan sa kapwa, mga kapatid, minsan sa trabaho, minsan sa sarili. Hallelujah! Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Ang masasabi ko lamang mga kapatid, kung si Kristo ay nasa atin, lahat ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay ay makakayanan natin. Magandang gabi po
Sa Diyos ang kapurihan.